Okay, kasama na po natin ang ating PhilHealth Senior Manager, Corporate Communication Department and Spokesperson, si Sir Ray Balena. Sir Ray, good morning! Good morning! Good morning, Sir Joel at Ma'am Darlene. At syempre sa lahat po ng ating mga PhilHealth members, no? Dito, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig. Welcome. Welcome po muli. After how many, ilang bang buwan? Matagal din, ano? Yes. Okay, anyways. I know here. Yes, sir. Anyways, sir, formal na hong isinali ni outgoing PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma Jr. kay incoming Chief Dr. Edwin Mercado noong February 10, 2025 sa Pasig City. Okay, ang event na ito ay simbolo ho ng smooth transition ng liderato ng State Health Insurer. Si Dr. Mercado ho na isang US-trained orthopedic surgeon na may 35 taong karanasan sa hospital management ay nanumpa sa Malacanang noong February 4, 2025. Ang kanyang malawak na karanasan sa strategic planning, financial management at primary care programs ay umaakma sa kanyang pamumuno sa PhilHealth patungo sa pag-abot ng misyon ng PhilHealth na makapagbigay ng financial access sa isang magandang kalidad ng healthcare sa lahat ng Pilipino. At kaugnay po nito, ito na nga po, makakausap na po natin ang tagapagsalita po ng ating PhilHealth, si Sir Ray Balena. Sir, advance greetings of Happy Valentine's Day po sa inyo, sa PhilHealth family, and congratulations din po sa panibagong liderato ninyo sa katauhan ni Dr. Edwin Mercado. Nakipagpulong na po siya sa inyo. Ano po, sir? Lahat? At meron na ba siyang nabanggit na target na maabot ng PhilHealth for this year? Yes, Sir Joel. Gaya ng sinabi mo, nitong February 10 ay isinagawa na yung formal turnover ng pamumuno mula po sa ating outgoing President and CEO, si Sir Mandy Ledesma, patungo po dito sa ating bagong talaga na President and CEO, si Dr. Edwin Mercado. Noong February 10 din, during our nationwide flag ceremony, ay ang unang address, ang unang pahayag o speech ng ating presidente sa lahat po ng mga empleyado ng PhilHealth at hiniling niya ang patuloy po na pagsisipag at suporta sapagkat marami tayong gagawin, Sir Joel, Ma'am Darlene. Una, ang mga nasa priorities niya, syempre yung digitalization ng ating mga proseso para ma-improve yung member experience. Tinitingnan niya na lalo pong maging epesyente yung atin pong mga processes para po lalong masiyahan yung ating mga providers at yung ating mga miyembro. Ngayon, tinitingnan po, no, ipagpapatuloy siyempre yung mga nasimula na ni Sir Mandy sa pagpapabuti ng benepisyo at ang tinitingnan niya kung papaano pa lalo, no, mapagtutuunan yung mga sakit na talagang catastrophic pagdating sa gastos, no, Sir Joel. Kaya ito yung titingnan, kaya sabi ay kailangan ay makalap natin yung mga kinakailangang datos para ma-determine talaga magkano ang kakailanganin talaga ng PhilHealth para po lalo pang mapagbuti yung coverage natin in terms of health insurance sa mga conditions na talagang pumapatay, no, sa mga Pilipino. Ayun. Kay outgoing naman po, Emmanuel Ledesma Jr., mayroon ba siyang bilin kay Dr. Mercado patungkol naman po doon sa mga naiwang proyekto? Well, nung Lunes, Ma'am Darlene, ang binitiwang salita ni Sir Mandy Ledesma, this time not in his capacity as President and CEO, kundi bilang isang advocate, ipagpapatuloy po nila yung pagtulong sa PhilHealth sa kanyang mandato, no, na pag-aangin yung gastusin ng mga pasyente at nang sa gayon maramdaman yung PhilHealth benefits. Siyempre, yung suporta ni Sir Mandy sa bagong talagang PCEO ay naroroon. May mga pagpupulong na rin sila at nung Lunes sa turnover, siyempre, he wished him well sa kanya pong naging pahayag. Okay, all right. So, bukas, Sir Ray, batid namin na espesyal ang araw para sa PhilHealth tomorrow. Dahil bukod sa Valentine's Day ay meron kayong ipinagdiriwang. Kayo na po ang mag-anunsyo, sir, sa mga kababayan po natin. Well, okasyon nating lahat ito, Sir Joel, Ma'am Darlene, at sa lahat na nakikinig sa ating mga miyembro, no? Sapagkat bukas po ay magbe-birthday po ang inyo pong PhilHealth. 30 years na po. Uy, 30 years na. Congratulations, PhilHealth! February ay ni dating President Fidel V. Ramos, yung Sir Ray?
Ayan, medyo napuputo lang po, Sir Ray, yung Sir ano Ray, po. medyo napuputol Apo. lang po. Yes, yes. Okay. Sandali lang. Ikot lang po ng konti, sir. So, okay na? Ayan, okay na po. Okay na po. Yes, oo. 30 years ago, pinirmahan po ni dating Pangulong Fidel V. Ramos yung atin pong batas na nagbubuo po sa PhilHealth. At ito po yung sumunod sa dating Medicare. Kung natatandaan nyo pa, hindi nyo na po siguro inabot yung Medicare. Pero ito po, no, naging National Health Insurance Program na at binuo nga po yung PhilHealth para pangasiwaan po yung mas mabuting health insurance. At this time, para na po sa lahat ng Pilipino. Dati po kasi hindi naman lahat nakukover. Pero ngayon, basta Pilipino, miyembro po ng PhilHealth. Yeah, yan ang gusto namin marinig sa inyo. Maraming salamat. At basta Pilipino, yun ang gusto ko dun. Ang ganda ng slogan na yun, sir, ha? Yes. Sana magamit Tama na po natin kayo. yan. Basta Pilipino, miyembro kayo. Ganun po. No. May kasunod po yan, May Sir Joel. Ano pa po? Ang kasunod niyan, basta Pilipino miyembro, sigurado sa benepisyo sapagkat ang garantiya ng UHC law kapag kinailangan serbisyong medikal, kaakibat nun dapat magamit natin yung health insurance. No questions asked po. Yun, galing. Galing. Sir Ray, ang buong buwan po ng February ay National Health Insurance Month. Ano po ang kahalagahan nito sa kasalukuyang pong estado ng PhilHealth? Well, napakahalaga po niyan kasi kailangan nating paigtingin yung awareness po, yung kamalayan nating lahat ng mga Pilipino sa halaga po ng PhilHealth at ng programa po sa buhay natin. Alam niyo po, ang PhilHealth, ang atin pong serbisyo ay health insurance. Ibig sabihin, kapag may nagkasakit po sa sino man, sa mga kababayan natin, dapat meron siyang peace of mind sapagkat pagka nagkasakit siya, yung gastusin, hindi niya sasagutin lahat. Malaking bahagi nun sasagutin po ng PhilHealth bilang health insurance. Mahalaga po yan na maintindihan natin na kung tayo Pilipino, meron tayo niyan. Ginarantya po yan sa UHC law. Ngayon, siyempre kung tayo po ay kakaya ng magbayad po tayo sapagkat pakikinabangan natin yan. Kung walang kakaya ng magbayad, ipagbabayad po ng national government. Pero ang suma, lahat ng may health insurance at yan po'y galing sa PhilHealth. Ang gusto ko na, nagustuhan ko lang naman ho ngayon, sir, talagang nag-upgrade na din po, talagang nagbabago po yung mga benefit package. Tumataas. At yung may mga bagong benefit package po ang ginagawa ho ang PhilHealth. Maraming salamat po for that. Nabanggit mo yung benefit package, partner Joel. Tanong ko na din kay Sir Ray, kung may mga bago pa po bang benepisyong nakalatag ngayong taon? Oo, lalo na naaasahan po anniversary. yung mga miyembro. Lalo na itong 30th anniversary nga pala, sir. Meron bang bago pa? Pinakabago? Latest? Oo, ang latest nitong nakaraan lang ay nag-take effect na yung ating bagong coverage para sa katarata. Alam niyo naman po, no, marami tayong mga kababayan, lalo yung mga senior citizens. Kailangan po nito. Alam niyo po, halos nag-4 na beses po yung increase natin for cataract extraction, no? So, at depende yan sa intraocular lens, no? Yung lente na nilalagay sa mata ng pasyente. Depende sa kanyang pangangailangan ay tinaasan po natin. Ngayong taon, napakarami pang nasa pipeline at isa dyan, top of mind po, no? Yung post-kidney transplantation na support natin sa mga nagpapa-kidney transplant po. At dun sa mga open heart surgeries, lalo po sa mga bata, yung sa blue baby, yung may butas po sa puso, at iba pa. So yan yung mga nakalinya pa. Pero sabi ko nga, ayon kay Dr. Edwin Mercado, ang isa pang pagtutuunan, yung top 10 killer diseases at yung mga conditions na napaka-catastrophic hindi lang sa pasyente, sa pamilya, kundi sa bulsa. Alright. Okay, may tanong ka pa? Yung top 10 killer diseases, ano po ito, sir? Sige, habol ko lang. Well, actually, marami dyan natugunan na natin, Ma'am Darlene. No? Halimbawa, yung sa ischemic heart disease, isa yan sa mga talagang top killers ng mga Pilipino. Kamakailan, nilabas natin yung atin pong special package sa atake sa puso. Ilang angioplasty, na kung di ako nagkakamali, lagpas sa kalahating milyon na rin yung atin pong sinasagot dyan. At marami pa ho. Halimbawa, yung pong dengue, yung pneumonia, yung pong infeksyon sa mga sanggol, yung pong dialysis, yung sakit sa bato, marami din po talagang mga kababayan natin may sakit sa bato. Alam nyo naman ang naging mga enhancements sa dialysis,
Dati yan, 90 sessions lang kada taon ang covered natin. Ngayon, yung pangangailangan ng pasyente for the whole year, isinagot na po ng PhilHealth at mula sa 2,600 kada session, ngayon po 6,350 kada session na ang sagot ng PhilHealth. At ang usapan natin dyan, Ma'am Darlene, no balance billing. Wala dapat babayaran yung dialysis patient sa bawat session niya. Maliban na lang kung mangangailangan siya ng amenities, no? Gusto niya halimbawa ay may mga special services, no, na ire-require siya. Pero kung wala naman basic services, wala nang babayaran on top of PhilHealth. Ayun. Okay, so ano po ang mensahe natin po sa mga miyembro ng PhilHealth ngayon, sir? Especially, sabi nga po namin, you're celebrating your 30th anniversary. Our rather, kasi PhilHealth. Correct. Part tayo ng Correct. Part ng PhilHealth. PhilHealth. Our 30th anniversary, sir. Tama po, anibersaryo natin ito. At syempre, ang atin pong patuloy na pahayag, mensahe sa ating mga kababayan, sa PhilHealth po, meron tayong peace of mind. Ang ating layunin, mabigyan ng kapanatagan, ng isip at damdamin, yung mga kababayan natin, knowing meron silang PhilHealth insurance, no? Kapag magkakasakit, may mako-confine, ayaw man natin, pero alam natin, may PhilHealth po na tutuwang sa atin. Kaya patuloy po natin, suportahan yung atin pong PhilHealth, at syempre suportahan natin yung ating bagong pamunuan sa pangunguna po ni Dr. Edwin Mercado. Ayun. For that, Sir Ray, maraming salamat po for joining us today. At thank you din po sa mga sa mga nilabas po ninyong mga balita, improvement, sa PhilHealth. Yes. diba, information about PhilHealth. Salamat po sa inyo. At once again, congratulations to our new what do you call this? Our new incoming chief, Dr. Edwin Mercado, sir. Thank you. Maraming salamat, Sir Joel, Ma'am Darlene, at mabuhay po ang inyong... Maraming salamat po sa inyo.